Guys, may nagko-content to. Si Lance ata to eh. Tara. Miss, excuse me, question for you. Kayo po ba si Lance? This Lance! Hello! Kayo Hello, nga po yes, talaga, right. ma'am. Hello, sir. IOD, School of Discarte. Yes po, ma'am. Wow. Tama po, ma'am. Tama po. Alam niyo naman po, nag-interview po kami ng mga successful people for the younger generation. Baka pwede po kayo ma-interview kahit sandali. Sige, sure po, sir. Sige po. Para po sa mga hindi nakakaalam, Miss Lance, ano po yung industry natin? Content creation industry. And ilang years na po tayo dito sa industry? More than a year po. Nag-start po ako February 2025. To be exact, 1 year and 3 months. 1 year and 3 months, ma'am. Tapos 1.5M followers tayo, di ba? Facebook, yes po. Grabe yun, ma'am. Ang dami po. Content creation lang po yung ginagawa natin or may ginagawa pa po tayong iba? Actually, full-time veterinary student po ako. Estudyante pa po ako. Sideline, side quest ko po yung content creation. Estudyante pa po tayo, ma'am. Oh, yes po. Grabe yun. Pero Miss Lance, tanong ko lang po, kailan po natin nakuha yung first million natin? Secret na lang muna. Pero nung nag-start ako mag-content creation, nag-improve yung finances. And thankful naman and grateful po na nakakatulong na din, nakaka-focus na din doon sa mga advocacies na pinupursue natin sa content. Yun ang maganda doon, no, ma'am. Ang dami pong tao dyan na kapag nakakatikim ng pera, hindi na nila tinutuloy yung pag-aaral nila. Pero kayo hanggang ngayon, gusto natin tapusin. So bakit po natin ginagawa yan? Hindi naman din natin sila masisisi kasi iba-iba naman tayo ng sitwasyon sa buhay, ganun. Pero yung akin, sobrang thankful po ako kasi yung pinupurso ko ngayon sa academics, align siya sa pinupurso ko sa content creation. Nag-inform about animals and sobrang grateful ko nun sa opportunity na yon na binigay sa atin. And also, hanggat makakaya natin na makapag-aral, i-push natin yon. Yun, tama po yun, ma'am, no? Kasi yung iba dyan, may kakayahan naman silang mag-aral pa, pero hindi na nila ginagawa pag nakakatim na sila ng pera. Pero at least kayo, ma'am, nasabi niyo po yun sa mga kabataan natin. Kakayanin natin yan. Tuloy lang. Yun, sama-sama po kayo, di ba? Meron po ba kayong values na nakuha nyo sa school na nagagamit natin dito sa ginagawa natin ngayon? Siguro mag-focus ako dun sa isang bagay kung bakit din ako nag-start ng content creation. Sabi kasi ng prof ko na never ko makakalimutan, if you want to change the system, you have to go inside the system. Naniniwala yung mga tao sa social media, nagsa-self-diagnose na sila, nagsa-self-medicate na sila. At risk yung mga fur babies natin dun sa part na yun. Siyempre, as a veterinary doctor, hindi natin kaya na mapunta yung health nila and well-being nila sa kapahamakan. Kailangan kong pumasok sa social media. Sabi ko, kung may papaniwalaan na lang din yung tao, at least yung credible and yung totoo. Huwag tayong masyadong tumalon sa conclusions, no? Sa mga nakikita natin agad, no? Always do proper research talaga. And yung mga tamang sites, syempre, kung saan ka dapat makakuha ng tamang information. Yun, iwas-iwas tayo sa fake news. Yes. Tama, sir. Sa mga hindi kita. Dito na lang sa likod? Pwede ba dito? Okay lang. Okay. Ay, ma'am, nagsorry nag-move tayo. Pinayos tayo doon sa pinag-interviewan natin kanina. Pero tanong ko lang, ma'am, alam niyo po ba sa sarili niyo, una pa lang, nasisikat kayo dito sa content creation? Siguro, yun naman po yung goal lagi natin kapag nag-start tayo, lalo na sa social media, diba? Pero, hindi ko po alam na ganito kabilis siya mangyayari kay Lance. Siguro, it's more of the people din na nakasupport sa'yo behind your back. Aside from your friends, family, pero yung talagang totoong may alam sa content creation. Sa tingin niyo po ba, lahat ng tao makikilala natin along the way, no, papunta dun sa path ng success is very important para sa atin? Lahat sila may contribution sa buhay mo. Depende kung paano mo siya iti-take. Pero hindi ako naniniwala na lahat sila kailangan mo papunta dun sa goal mo. Sabi nga ng nanay ko na may mga darating na tao pero may aalis din. Pero meron ding darating pero magstay. So, yung papahalagahan mo or yung iingatan mo, lahat sila. Pero mas bibigyan mo ng atensyon yung mga tao na gustong magstay at samahan ka sa journey mo towards growth. Yun, totoo yun, ma'am, no? Sabi nga daw nila, ang mga totoong taong nakikilala natin or nagiging part ng buhay natin is yung nandoon nung wala pa tayo, di ba? Yun talaga yun. Yes. At nagsistay sila, no? Habang ginagawa natin yung journey natin. Bakit ang bilis natin umangat dito sa industry natin? Kasi isang taon pa lang po tayo, 1.5M followers agad, eh, no? Baka pwede nyo po kami bigyan ng isang secret para sa mga tao dito. Kung ano yung ilalabas mo, dapat gusto mo rin siyang mapanood. Mas maganda kasi na meron kang sinosolve. Siguro yung pagpaplano ng mga contents, very important siya. Yung audio, yung script writing, yung shooting, talagang pinagplanuhan siya. Kaya minsan nakakasad kapag na pinagplanuhan mo yung content, sinut nyo, inedit nyo ng ganito, tapos ang sasabihin lang nila, ang ganda mo. Parang gano'n, sana sumayaw na lang ako doon, diba? Pero yun yung ini-improve din namin as of now din. Gusto ko magkaroon pa ng impact lalo yung contents na ginagawa natin. Kasi ang content creation is parang business din talaga, no? And ang product natin is yung pagko-content, no? Dapat talaga alam natin yung mga problema na sinusolusyonan natin dun sa product
product natin, no? Para mas bumenta. It's not what you get on the content. It's about what you give to the people. Yun ang maganda doon, ma'am. Saan po natin nakuha yung business mindset natin na ginagawa natin dito sa social media? Kasi parang ang galing nyo mag-isip at a young age, no? Siguro po, since bata ko, mga around 18 years old, 16 years old, nagbebenta na po ako ng turon sa village namin. Turon, Oo, turon. Tapos kumita po ako doon, nakabili kami ng shilane ni mommy. Tapos yun yung naipundar ko doon sa business. Kaso na-stop ko siya kasi bumalik na yung school, kailangan ko na ulit mag-aral. Very eager talaga ako na may gawin palagi. Feeling ko laging ang purpose ko is to be out there, to have a purpose sa ibang tao, to help them. Yung turon na yun, kakaiba siya, may unique taste din siya. And ang nagturo sa akin ng about giving quality is yung mom ko. And also ganun din, nung nagtisis ako, hindi na rin ako humingi sa kanila. Siguro yung mga small things na gusto mong tumulong, nagiging ikaw na yun mismo talaga. Kaya Hindi tayo hinuhubog ng buhay dahil sa mga binabasa natin, no? Hinuhubog tayo dahil sa mga na-experience natin. Yes, experience is the best teacher. Sobrang naniniwala po talaga ako. Totoo po yan, ma'am. Ayan. Alam ko, Miss Lance, na maaga pa to para sa age nyo. Pero tanong ko lang po, ano po yung lowest point in life natin ngayon sa journey natin dito sa industry? Sa 1 year and 3 months kong nagko-content, meron din akong mga naranasan na hindi ko na-expect. And dun talaga na-shatter yung, iyak ako. Na-shatter yung heart ko kasi dun talaga din na-test kung paano ko kilalanin yung sarili ko. Meron kasi akong mga natanggap din na from close people, sumikat ka lang, ang yabang mo na, ganito, ganyan. So, to be able to keep yourself grounded na hindi ako ganun klaseng tao, paano ka magre-respond doon sa situation na sa totoo lang, pwede ka namang magwala, pwede ka namang magalit, pwede kang gumante, pero yung emotions mo na i-control mo siya na palipasin na lang yun. Yun siguro yung proudest decision ko as of now. Aware naman po ako na bata pa ako, ganyan. Marami pa tayong pwedeng ma-experience sa buhay at matutunan. Pero siguro naniniwala ako palagi na hindi basihan yung edad para masabi mo na mature yung isang tao, para masabi mong experience na siya sa field na ginagalawan niya. Mahirap mag-compare nung growth mo sa growth nila kasi iba-iba tayo ng pinagdadaanan, iba't ibang sitwasyon at iba't ibang paraan kung paano natin siya i-handle. Let's not take advantage of the people na mas bata sa atin. Hindi natin alam na baka mas may alam pala sila sa industry na. Yes po. So last question na lang po, Miss Lance. Any advice po for the younger generation or sa mga viewers natin na gusto mag-succeed sa industry na gusto nilang pasukin? So ikaw, kung nanonood ka dito, gusto ko lang sabihin sa'yo na lahat tayo may purpose dito sa mundo. So it's either you take the responsibility or leave it. Naniniwala din ako na yung vision kung meron ka man ngayon, goals in life, God will always fund what you are building. Oh, grabe ma'am. Para ako nanood ng content nyo, ma'am. Hopefully, ma'am, in the future, may interview ka pa po namin ulit, no? Kasi, syempre, success pa tayo. Mahaba pa ang journey natin. So, you have a wonderful advice, Miss Lance. So, thank you so much for your time. Thank you so much po. Looking forward. See you again soon. God bless. Thank you po. Keep safe.